We live in a fast-paced society. Walking slows us down. From the very beginning, God walked with Adam and Eve in the garden in the cool of the day. And though we rushed out of his embrace, he still calls us to walk with him. And walk he did until his final breath on the cross. He walked amongst us so we can walk in him. The race is not to the swift, nor the battle to the strong, but they that wait on the Lord will gain new strength. Nearness is likeness. Our goal is to be more like him. We walk together as Jesus would have us do. We walk to know him and to make him known. This is Discipleship Walk. Welcome everyone to our Crossroad Discipleship Walk 2020. We welcome every pastor, every missionary across nations from Japan, Indonesia, Belgium, United Kingdom, United States of America, and of course, here in the Philippines. Magandang gabi po sa inyong lahat. It is our privilege to serve you all. Well, to make our conference meaningful and worthwhile, let us have this posture to be hungry for God and be happy to receive from Him. And with the enablement of the Holy Spirit, we will come forth new and holy. Jesus is walking among us, and He is inviting us to walk with Him. Let's listen to the message of God through Pastor Al Termolo. Welcome to Discipleship Walk 2020. This is our annual conference, and we normally do this in Crossroad Church. But God has a better idea. And thank you for welcoming us into your homes, and for some of you, through your smartphones. Salamat sa Panginoon for this opportunity to minister to you. Ang amin pong purpose at ang aming passion ay hindi po nagbabago. Iba man yung paraan natin para maihatid ang mabuting balita at ang mga lessons on discipleship. But we will still do this by the grace of God and by the power of the Holy Spirit. Ang ating pong tema ay Discipleship Walk. Sa Tagalog, ang lakad ng isang alagad ni Jesus. Lakad. Opo, ugali natin mga Pilipino kapag nakakita tayo ng kaibigan sa daan. Sabihin natin, pare, saan ang lakad natin? Kasi, una, gustong-gusto nating lumalakad, gumagawa ng lakad. Pangalawa naman, gusto din natin kasama tayo doon sa mga lakad. Bago mag-pandemic, napakarami nating mga lakad. And after almost 8 months of being locked down, palagay ko, ang mga plano na ninyo ay ang mga susunod ninyong lakad sa Baguio, sa Boracay, sa Tagaytay, Bohol, o kung saang-saang lugar. Pero wag nating kakalimutan na ang pinakmahalagang lakad ay ang lakad natin sa Panginoon. Alam niyo po, noong October 2019, ako'y nananalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, 2020 is gonna be a great year. So I'm hoping and praying that He will give me a vision that is bigger, better, and brighter. Pero ako'y pinigilan ng Panginoon at ang sabi ng Lord, don't make any big plans for 2020 because 2020 is the year of slowing down. Hindi ko naintindihan at naunawahan ang ibig sabihin ng Panginoon.
no? Sabi niya, let's make it slower, let's make it smaller, and more silent. Let's just take a walk. Kaya ako'y sumunod sa Panginoon, no? Bagamat ako'y mapangarapin talaga eh. Pero ang sabi ng Lord, simplihan lang natin for 2020. At nangyari nga ang hindi po natin inaasahan. Nagkaroon po ng pandemic. At halos wala na tayong lakad na nagawa o nabuo. Kaya napakahalaga po na ang atin pong tunguhin ay ang lakad na nais ng Panginoon na lakaran natin. Alam niyo po sa Genesis, doon unang narinig yung salitang paglalakad. When, God was seen walking with Adam and Eve in the cool of the day. Ang Diyos ay nag-aanyaya po na lumakad tayong kasama siya. At kahit po ang Panginoong Hesus ay nung anyayahan niya ang kanyang mga alagad, it's a call to walk with Him. No? Paglakad na kasama niya. At napakahalaga po ng paglakad na ito sapagkat itong magbabago ng ating buhay. Samahan niyo po ako sa pananalangin as we continue to probe deeper what it is like to walk in Jesus, to walk with Jesus, to walk for Jesus, and to walk like Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa gabing ito, kami nagpapasalamat sa iyo for this opportunity to learn from your word. And we ask the Holy Spirit to open our eyes and enlighten us so that we will see you and that we will see what you have in store for us. Bless us, Lord God, with the truthfulness of your word. In Jesus' name, amen and amen. Ang una pong reality na gusto kong makita natin, mga kapatid, is that Jesus is walking among us. Yes, Jesus is walking among us. Therefore, we should walk in Him. In Revelation chapter 2, verse 1, sinabi po dito that Jesus was walking among the 7 golden lampstands. At kung tatanungin natin, ano ba yung 7 lampstands, yung golden lampstands na ito? In verse 20 of chapter 1, sinabi po yung 7 lampstands na ito ay 7 churches. So ang Panginoong Hesus pala ay naglalakad hanggang ngayon. Saan? Sa mga churches. Kanya pong dinadalaw, pinupuntahan ng mga churches at marahil nagkakaroon siya ng evaluation o sinisiyasat niya anong nangyayari sa church. Nakakalungkot lamang po noong bisitahin ng Panginoon yung church sa Revelation, 7 of them, most of them, at actually 6 of them were not in good shape. They were unhealthy. Yung pong 6 na ito ay merong iba dito, burnout na, yung iba merong immorality, may false teaching, may mga compromises. Ang sabi ng Panginoon, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. But unfortunately, ano nangyayari sa church? No? Ang habang si Jesus ay naglalakad sa kalagitnaan ng church, ang problema po yung church kung saan-saan lumalakad. No? Iba-iba po ang pinupuntahan. At anong nangyari sa church? No? Sinukat po ng Panginoon ang churches sa Revelation at nasumpungan niya na mga churches na ito ay kulang o kaya ay tinimbang pero kulang. Hindi po sapat sa sukatan ng Panginoon. Paano ba sinusukat ng Panginoon ang isang church? Hindi po kagaya ng pagsukat natin ngayon. Sabi nga ni Pastor Edmond Chan, we normally measure a church, the success of the church by its buildings, by its bodies, and by bucks. No? Pagandahan po ng building, paramihan ng miyembro, payamanan ng pondo. No? Siguro idagdag na natin pagandahan ng programa sa Facebook. Ito ang madalas sa sukatan ng mga tao para masabing ang isang church ay successful. Kaya lang hindi po ang sukatan ng Panginoon ay ganito. Kasi ang tinitignan po niya yung kaloob-looban, yung kalalim-laliman, no, kung gaano katatag,
at kung gaano ka-compassionate ang church na ito. At ang lundo ng lahat ng ito is all about discipleship. Unfortunately, the churches have missed the main thing. The main thing that Jesus gave the church before He left is found in Matthew 28, verses 18 to 20. At anong sabi niya doon? All authority has been given to me in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations. Make disciples of all nations. Dapat po nakatutok tayo sa pinakamahalaga at pinakaimportanteng ipinagagawa ng Panginoon sa atin. No? Kaya lamang po ang mga churches sa panahon natin ngayon ay naligaw na at nakalimot kung anong pinagagawa ng Panginoon. Naalala ko po nung first time kong magkaroon ng international trip, no, patungo pong Malaysia, no, in the 1990s. At sa sobrang excitement ko po, pagpasok ko ng airport, matagal pa naman bago yung flight. Ako po ay namasyal-masyal sa mga duty-free. No, at ako ay nalibang sa aking mga nakikita. At nakakalimutan ko na ako ay may flight pala hanggang narinig ko na yung pangalan ko na binabanggit na sa microphone, sa speaker, doon sa lounge at hinahanap na po ako. Pagpasok ko po ng eroplano, ako po hiyang-hiya sapagkat ako na lang ang hinihintay at hindi po makalipad yung eroplano. I got distracted, no? Because I missed the main thing. The reason why I was in the airport was to fly to Malaysia. Pero ang nangyari sa akin, nalibang po ako. At marami sa mga churches, nalilibang sa maraming mga bagay. No? Nakakalimutan na kung sino siya at anong pinagagawa ng Diyos sa kanya. Kapag binanggit ang salitang Toyota, alam natin, kotse yun. Pagka naman naisip natin yung salitang Starbucks, tsak yun, kape. Di ba? Pagka sinabing may kawayan, puro mga jewelry yan. Pagka naman Marikina, mga sapatos at balat. Pero pagka kaya binanggit yung pangalan ng church, Crossworld, o yung pangalan ng church na kinabibilangan mo, ano kaya meron? Ano kayang product? Sana, masabi natin na ang Crossworld o ang church na kinabibilangan mo has something to do with discipleship, which is the main thing. Now, if discipleship is so important, why do you think it is neglected? Bakit kaya nakakaligtaan at nakakalimutan ng mga tao? Si Pastor Barney Lau ng Covenant Evangelical Church ay nagsabi po siya ng 4 na dahilan kung bakit nakakaligtaan po ng church ang discipleship. Number 1, the church is in denial. No? Ang church daw po ay nabubuhay sa ilusyon. Ayan, akala ng church dahil sa uma-attend sa worship service, disciple na. Akala natin kapag kumakanta sa praise and worship team, disciple na. Akala natin kapag magandang ngumiti bilang usher, disciple na. Akala natin kapag they went through a material, they studied in Sunday school, ay disciple na. Akala natin sa maraming ginagawa natin na di-disciple natin ang mga tao. Pero ilusyon lamang po yun. Hindi po yun ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. That's not exactly discipleship. Pangalawa, hindi lamang po yung in denial ang church, but the church is distracted. No? Yun na nga, ang daming ginagawa at yung pinakamahalaga pang nakalimutan. Sometimes the church is so preoccupied with the praise and worship, gawa ng album dito, gawa ng album doon. Minsan naman, ang isip ay nandoon sa church building. No? Kakaunti pa lang yung mga tao, ang pinupuntirya agad ay pagbili ng lupa, pagpapagawa ng gusali. Yung iba naman ay sa feeding napunta, yung iba ay sa socio-political involvement. No? Laging kasama si mayor, laging kasama si congressman. No? Yung iba naman ay nauwi sa mga prophetic-petic at mga conferences at mga,
nung una pong ako'y naging pastor, ako'y biktima rin yan. No? At napakarami pong involvement na nangyari sa akin. No? Lahat na yata ng alphabet ay nasamahan ko ng organization. At lahat na rin ng conferences na puntahan ko na rin po. Why? Because I have, fear of missing out. Parang dapat, alam ko rin yun, dapat napunta rin ako doon, dapat involved din ako doon. Kasi otherwise, I don't feel significant. Kaya distracted. Kaya nangyari po, walang nangyayari sa church. Hindi po nag-grow. Pangatlong dahilan kung bakit neglected ang discipleship is that, it is difficult. Matrabaho, magastos, madugo, mahirap, mahirap po talaga. Sa totoo lang po, nung una kong marinig yung salitang discipleship, ako po ay nagkaroon ng allergy. No? Parang may allergy po ako sa discipleship kasi nga mahirap po eh. Kasi ako, as much as possible, I don't want to rock the boat. I want people to be happy. I preach good messages and sermon. We prepare excellent programs, no? At sabi lang namin, basta you give your tithes, you give your best in any ministry involvement that you are in right now, and then you attend the worship service, okay na yon. Everybody happy. So, we just coexist. No? Kasi nga, mahirap mangialam, mahirap mag-alaga, mahirap mag-disciple. No? At isa pa, kapag ka nag-disciple ka, ang kinangangambahan ng marami ay baka mamaya ay ma-offend ang mga tao, mabigatan sa responsibility, baka maglayasan, baka maubos ang miyembro kapag ka nag-disciple tayo. Kaya that's one reason why people, even churches, don't want to involve in discipleship. No? Pero ang pang-apat at ang pinakatingin ko, itong talagang dahilan kung bakit neglected ang discipleship sa church, according kay Pastor Barney Lau, is that there are no disciples. Wala pong disciple sa church. Kasi po, it takes disciples to make disciples. Yung pong program, hindi po gumagawa ng disciples. Yung materials, hindi po gumagawa ng disciples. Yung building lalo na, ay hindi po gumagawa ng disciples. Only disciples make disciples. When I mentor some pastors and churches, I don't normally ask them, do you have a discipleship program? Siguro sa unang tanong, oo. Tatanungin ko, do you have any discipleship programs? Pero sabihin ko sa kanila, alam niyo, mali yung tanong na yun eh. Dapat ang unang tanong at ang pinakamahalagang tanong sa lahat, do you have disciples in this church? Kasi if you have disciples, madali pong gumawa ng disciples. Kaya ito po yung apat na dahilan. Yung una, in denial ng church. Pangalawa, distracted. Pangatlo, napakahirap, it's difficult. Pang-apat, no disciples. Now, let me just share to you my personal journey into discipleship. Kasi po, nung ako'y pagka-graduate ko po ng Bible School, ang una ko po talagang ginawa ay magpastor. At sa awa naman ng Panginoon ay nag-grow yung church. Kaya lang marami ring problema na kinaharap ang church. Kasi nga walang discipleship. Si G.K. Chesterton na isang publicist at writer ay minsan tinanong siya, what is wrong in the world? At ang sagot niya doon sa newspaper, sa tanong na what is wrong in the world, ang sagot niya ay, I am yours sincerely, G.K. Chesterton. Kaya kung tatanungin po natin, what's wrong with the church? Palagay ko, yun din ang tamang sagot. I am yours sincerely, Pastor Al Termulo. Ako ang malaking problema kung bakit hindi rin nag-grow yung aming church sa mahabang panahon. Let me just share to you kung anong ang nangyari po nung ako'y nagpastor. Pagka-graduate ko po sa Bible School, ang una ko pong ginawa ay isinalin ko po ang lahat ng alam ko sa Bible sa akin pong mga leaders. So, tinuruan ko po sila ng theology, apologetics, tinuruan ko po ng hermeneutics,
homiletics, tinuruan ako ng church history, lahat po ng alam ko sa theology. Dinownload ko pong lahat yan doon sa aking mga leaders at mga miyembro. No? At yung pong mga leaders namin, mga member, magagaling po. Matatalino, magagaling sa Biblia, magagaling pong magturo. No? So pinuno ko po ang kanilang head, ang kanilang mga ulo ng information. Because I thought, no, downloading whatever I knew that particular time will help them become disciples. Then pangalawa pong ginawa ko ay hindi lamang filling their heads with a lot of information and a lot of Bible information, but I fill their hands with a lot of things to do in the church. Magaling po kami kasi sa programming. No, isang forte din yan ng Bible School na pinanggalingan ko. Magaling pong gumawa ng mga programs, magaling pong makaisip ng mga creative ideas, no, para po ma-entertain ng mga tao. At hindi lang po 'yon. Magaling din po akong talent scout, no, yung kumuha ng mga tao na magaling kumanta, pakakantahin, magaling ngumiti, maging usher, no, magaling na manager, gagawin kong leader, magaling magsalita, gagawin kong speaker. So talagang maximum involvement. At masaya po mga tao, they are all involved, no? So, isipin po ninyo 'yon. Pinuno ko ang kanilang isip, head ng knowledge, pinuno ko ang kanilang kamay ng mga skills and opportunities to serve the Lord. But there's one aspect of their lives that I failed to touch. And that is their hearts. Punong-puno ang head, punong-puno ang kamay, ang hands. Pero ang puso, empty. Because there was no discipleship. Kaya po dahil matatalino yung mga membro po namin, nako, hindi ko po alam na yung palang sobrang information ng walang discipleship can lead to rebellion. No? At yun namang mga talented na mga membro namin, magagaling kumanta, magagaling mag-lead, magagaling sumayaw. Nako, ako naman po parang I was being held hostage by these people. Kasi po, dahil nga ako'y nangungutangan ng loob sa kanila, they're investing their time, they're giving their money, no, they're giving their talents and sharing whatever they have. So parang ako naman nangangamba, baka pagka ikinure ko, pagka may mga inayos ako dito, ay nako, baka magtampo. No? So, hindi po naging maganda ang kinalabasan. No? I failed miserably. No? Kasi akala ko po, mabago mo ang isip ng tao, mabago mo ang galaw ng kanyang kamay, ay sapat na para siya ay maging alagad ng Panginoong Hesus. Kulang po pala yun, mga kapatid. Ito ay magiging breeding ground of rebellion if we do not really touch their hearts. I was beholden to people. I was a men pleaser. No? At sa mahabang panahon, parang ayokong magko-correct ng mga tao. Lately ko na lang po na-realize ito. No? Nung nakita ko na napakaraming problemang kinaharap ng church simply because I failed to make disciples. Because in the church, we have teachers, we have leaders, we have singers, we have dancers, we have ushers, we have a lot of things, we have a lot of people doing a lot of things. But we don't have disciples. Now I realize that every ministry in the church has to be geared towards discipleship. So nung una, sabi ko, mahirap mag-disciple kasi magastos, matrabaho, talagang madugo. You know, discipleship is costly. But eventually, I realized that non-discipleship is much costlier. Mas magastos pala. Mas magastos pala yung hindi mag-disciple. Mas matrabaho pala ang hindi mag-disciple. Mas masakit pala sa ulo kapag hindi ka nag-disciple. Bakit? There are 4 things, no? 4 things na maaari mong maranasan. At ito, naranasan ng 7 churches in Revelation. Number 1, kapag hindi ka nag-disciple, no?
deception will set in the church. Ang mga tao ay madali pong mabaling sa mga maling doktrina. Madali po silang mahumaling sa mga bagong katuruan. No? Dahil nga walang roots sa Word of God. Dahil wala nga pong nagdi-disciple. Madali pong mahumaling sa hyper grace. No? O kaya prosperity gospel. O kaya madaling mabaling sa hyper law. Naku, napakarami na pong hyper sa panahon ngayon. May mga member po kami na napunta sa dating daan. No? Kasi nga, hindi naman kasi talaga na disciple. Pero ang mabigat, meron kaming ilang mga miyembro na hindi napunta sa dating daan. Sapagkat sila'y mayroong sariling daan. No? Meron silang gustong puntahan. No? And they don't want to be messed with. They don't want na sila'y pakialaman. Kasi meron silang sariling diskarte sa buhay. So people are deceived when we don't disciple them. Pangalawa, division. No? Division. Sa akin pong pagpapastor, ay 3 beses ko pong naranasan ng leadership crisis. One in the middle of 1990s. The second is in the middle of 2000, around 2007. And then the third is in 2013. And for me, as a pastor, I think that's the most challenging, that's the most difficult moment in my ministry. At alam po ng may bahay ko yan, alam ni Pastora Citas yan, sapagkat may mga pagkakataon na ako'y nakatulala, sapagkat ako po'y iniwanan ng mga taong inalagaan ko, mga taong minahal, mga taong pinaglingkuran, no? Mga kaibigan pa, no, na tumalikod sa iyo. Napakasakit po noon, mga kapatid. Napakasakit po. Pero ganun po mangyayari kapag hindi tayo natutong mag-disciple. Kung tayo ay laging nanunuyo at nakikisayaw sa mga tao at hindi natin itinuturo kung anong kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay, isang araw talagang lalayasan din tayo ng mga taong ito. Pero wag po kayo mag-alala sapagkat meron pa ring mananatili. No, sabi nga what's lost is painful, but what's left is powerful. No? If you don't disciple, there will be division. Because people have a tendency to do whatever they like to do. Meron pong isang lalaki na shipwreck at siya lang pong mag-isang napunta sa isang isla. And after a couple of months, almost a year, siya po ay nasagip. At nung bago siya kunin ng kapitan ng barko, nung siya sasagipin na, ang sabi nung kapitan na buti na lang, nakasurvive ka dito. Pero napansin ko, sabi niya gano'n, mayroong 3 kubol na nandito. Ano ba yung 3 kubol na yan? Sabi niya gano'n. Sabi niya, ito yung bahay ko, sabi nung lalaki. Ito, yan ang church ko. Sabi nung kapitan, ano yung nandun na kubol? Ayun yung dati kong church. Ibig mo sabihin, mag-isa lang siya dun sa isla, hindi pa niya makasundo yung sarili niya. Meron ding isang 3 churches, no? Yung isa ay ang tawag ay Christian Fellowship. At ang sabi ng Christian Fellowship ay, wow, revival na. Bakit? Ganun. 6 families yung nadagdag sa church namin. Revival. Tuwan-tuwa po sila. Sabi naman nung Bible Church, oo nga, revival na. Sabi ganun. Kasi kung 6 ang napunta sa inyo na families, sa amin 4 families ang nadagdag. 4 na pamilya ang nadagdag. So 6 sa kanila, 4 sa amin ang nadagdag. Ang sabi naman nung isang community church, sabi niya, oo nga, revival na. No? Lumayas yung 10 families na nagre-rebelde sa amin at sakit ng ulo namin. Praise the Lord. So sometimes iniisip natin, revival, yung pala, naglilipatan lang yung mga miyembro. Why? Why is this happening? No? Hindi nag-grow yung church by multiplication. Nag-grow ang church by division. Because there is non-discipleship. No disciples and no discipleship happening in the church. Pangatlo is defilement. No? Defilement. Yung bang kasama mo sa church, nagsuserve sa Lord, and yet living double standard lives. No? Nabubuhay sa immorality, hook sa pornography, no? Mainitin pa rin ang ulo, no? Sinasaktan ng kapamilya, walang pakialam sa buhay,
Pero nasa church. Sumisira ng usapan, hindi tumutupad sa mga pangako. Marami po mga tao na ganito. No? At malungkot nga, magagaling pang kumanta, pero homosexual, lesbian, naglilingkod sa Panginoon. There is defilement in the church. Kaya may mga pagkakataon, no? Akala mo, ang ganda-ganda ng awitan, ang ganda-ganda ng tugtugan, ang ganda-ganda ng sayawan, pero bakit ang baba ng espiritu ng pagsamba? Siyasatin mo. Kasi meron doon sa praise team, meron doon sa dance team, meron doon sa mga instrumentalist na nabubuhay sa kasalanan. At hindi natin namamalayan yan. Bakit? Because there is no discipleship. No one is holding them accountable. Okay. So this is what happens, kapag wala pong discipleship. At panghuli is discouragement. People are burned out. Especially yung kokonting mga tao na naglilingkod, yung 20% na naglilingkod sa church, nababurn out yan. Kasi feeling nila sila na lang yung naglilingkod. Yun namang 80% ayaw tumulong, ayaw bumalikat, ayaw mag-involve. Kasi nga nakikita nila na kokonti lang naman ang gumagawa. At pagka ikaw ang gumawa, parang forever ka nang magsaserve, at wala nang kapahingahan. Parang hindi magandang mag-volunteer. Parang hindi masarap mag-involve sa ministry. Kaya nga, ang mga tao, they don't want to be a part of the church anymore. Why? Because it's a downer. Being a member of the church is a discouragement to many. Why? Because there is no genuine discipleship. Okay. Now, ano ba yung discipleship? Kasi kanina pa natin pinag-uusapan ito What is this all about? Siguro, magandang alamin natin yung definition muna nung disciple bago natin pag-usapan what discipleship is all about. Ano ba yung disciple? Minsan confusing kasi, ang disciple daw ay, sa Greek word ay mathetes, ibig niyang sabihin ay learner, student, o kaya a follower. Pero sa tatlong definition na yon, ang pinakamahalaga at pinakaimportante, yung follower. Follower. Ang isang disciple daw ay follower. Ngayon, kung follower ka, you must be following someone. Hindi pwedeng disciple ka and you're not following somebody. You must be led by someone. You must be a disciple of someone for you to be able to say that you are a disciple. At paano mangyayari yun? Kapag meron talaga nagdi-disciple sa'yo. Okay? Kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon at hinahayaan mo na merong gumabay sa iyo tungo o papalapit sa Panginoon. Kapag ikaw ay may sinusundan, may nagdi-disciple sa iyo, ibig sabihin nun, nais mong yapusin o nais mong i-embrace yung kanyang paniniwala, yung kanyang paninindigan, yung kanyang pamumuhay. Kasi gusto mong mabago. That's the very point of discipleship. Para sa karamihan sa atin na galing sa ibang relihiyon, ay minsan ayaw natin ng commitment. Parang okay na yung 1 oras na misa. Okay na yung abuloy na 10 piso, 20 pesos. At yung pakialaman ako ay wag na. Hindi na mahalaga kung ilang oras ako mag-spend sa simbahan. Kasi nga, walang commitment. We don't want, the last thing that we want is to be committed. How much more to become a disciple? Bakit kaya ganun? Kasi nga, iniisip natin na ang maging disciple, napakaraming responsibility, napakaraming dapat gawin, napakaraming dapat na regimentation, ritual, napakaraming bawal, napakaraming dapat gawin, napakaraming dapat iwasan, So sometimes we feel nasasakal na tayo, kaya ayaw nating maging disciple. But let me help you understand what discipleship is all about. Discipleship is a lifestyle. Discipleship is a way of life. Discipleship is simply walking. Yeah.
walking. Para maging madali nating maunawaan, let me just give you a passage from the scriptures. In Colossians chapter 2, verse 6, ang sabi dito, "Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving." Sabi po dito, yayaman lang din na tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon sa iyong buhay. Magpatuloy kang maglakad sa Kanya. No? Walk in Him. Continue to walk in Him. Anong ibig sabihin ng to walk in Him? Kasi ang ibig sabihin ng walking in Him is enjoying company with Him. Sharing deep conversations with Him. That is mutual comforting and sharing and even decision making. It is sharing life with the Lord. Kaya nga ho, in Him we are safe and secure. In Him we have salvation. In Him we are sustained. In Him we have the strength of the Lord. In Him we are sanctified. Everything that we need, everything that we long for can be found in Him. Kaya kung maunawa natin that discipleship is simply walking in Jesus, it is actually enjoying all the benefits of what Jesus Christ did on the cross. Bago pa tayo lumakad na kasama ni Jesus o malumakad na maging kamukha ni Jesus or maging maglakad na para sa Kanya, we must understand that being with Jesus and being in Jesus is the most exciting and the most pleasurable thing or pleasurable experience in the whole wide world. Because everything that we need and everything that we long for can be found in Jesus alone. Kaya ang sabi po dito, continue to walk in Him. Kaya nga bandang huli, ang sabi doon, rooted and built up in Him as you were taught, abounding with thanksgiving. Ibig po sabihin nito mga kapatid, we should be thankful, we should be grateful for the grace of God upon our lives. Kasi kung hindi natin naranasan talaga yung grace ng Lord, you know what will happen to you if you don't experience the grace of God? You will be trapped in the race for God. Tanggalin mo yung G sa grace. It will become a race. So it will become a performance trap. Na yan ang problema ng mga taga-Colossus or taga-Colossae na tinatry nilang i-please ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa napakaraming mga ritual, pagganap ng napakaraming mga responsibilities na masyado ng burdensome, masyado ng pressured sila. Kasi nga parang hindi sila magiging banal pag hindi nila ginawa ito. You know, discipleship became regimental. It's a regimentation na dapat gawin mo to, nagdi-devotion ka, dapat nagbabasa ka ng Bible, dapat umaattend ka ng church. Naging requirement na rather than nourishment. So walking in Jesus is being connected with Him and receiving so much from Him. Thereby, walking with Him becomes a pleasure. Walking like Him becomes a delight. And walking for Him becomes our magnificent obsession. Why? Because we receive from Him. Mga kapatid, nais kong maipakita sa inyo na ang discipleship po hindi mabigat. Hindi ito pressure, hindi ito napakaraming responsibility. Let me just give you a very simple definition of a disciple based on discipleship walk. A disciple is someone who walks in Jesus, who walks with Jesus, who walks like Jesus, and who walks for Jesus. It's all about Jesus. It's not about us.
And in his mind and in his heart, he wants the best for you and for me. Sabi ni Pastor Edmond Chan, itong kanyang definition ng disciple making. It is the process of bringing people into right relationship with God. Yun ang nagiging malaking problema natin kung bakit ang maging member ng church, ang maging disciple ay parang napakabigat. Kasi hindi nga tama ang relasyon natin sa Diyos. Sabi niya, it is the process of bringing people into right relationship with God and developing them to full maturity in Christ. Mag-mature. And through intentional growth strategies that they might multiply the process in others also. So the objective of discipleship is we become complete in Jesus and we become competent for Him. Di ba napakagandang definition? No? Kaya wag na tayong maging allergic sa discipleship. Wag na tayong mangamba, matakot sa anumang mga responsibilities. Kasi God will always be there to supply every need that you have and even to sustain you if only you will follow Him. I remember a story in, actually this is a movie in Vietnam. 3 seasons ang title ng movie. And it has 3 stories at isang naka-feature doon ay is a post-war love story between Hai, a cyclo driver, ano po siya, parang driver ng pedicab, ganyan. At actually, si Hai, and Lan, who is a beautiful prostitute. Pareho po sila may pangarap sa buhay. Si Lan, ang pangarap po niya ay yumaman kasi mahirap lang po itong si Lan, yung prostitute. At gusto niya na talagang mabuhay ng marangya, mabuhay ng payapa, sagana, at iniisip niya yung pagiging prostitute niya, yung kinikita niya, somehow ay kikita siya ng malaki and eventually iiwanan na rin niya ang pagiging prostitute. Lagi siya sa hotel, pero hindi naman siya doon natutulog. Sila naman ay isang cyclo driver na mahirap din at ang pangarap lang naman niya, simple lang. Mahal na mahal niya si Lan. At ang pangarap lang niya, sabi niya, ma-date lang niya ito. No? At maiparamdam niya ang kanyang pagmamahal. At sabi niya, kung mananalo ako sa isang cyclo race, palagay ko magagawa ko ito. At nangyari nga, nanalo po siya. Kaagad-agad ang ginawa niya. Nag-book siya ng hotel. Tapos, dinner. Tapos, binayaran niya si Lan kung magkano ang bayad sa kanya sa isang gabi. At pumunta sila sa hotel. Alam niyo pong nangyari? Nung nasa hotel na po sila, hindi po tinangka ni Hai na makipagtalik kay Lan. Ang sabi lang po niya, I want to give you a one night of peace for yourself so that you will experience what it feels to be at home. I just want to watch you sleeping soundly and I have no intention to have sex with you. Nung marinig po yun nung babae, ni Lan, nung una, nagsususpecha po siya eh. Kasi iniisip niya baka ginagamit lang siya para kontrolin. No? Parang i-manipulate ba? Pero nung maunawaan po niya that, Hai is using his power not to use her, but to actually serve her, that radically changed her mind and her heart. Na meron pa palang mga taong kagaya ni Lan, ni Hai, no? Na kung magmahal ay walang hinihintay na kapalit. At dahil sa pag-ibig na yon, that made it possible for Lan to not to return to prostitution anymore.
Mga kapatid, ganyan din ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kaisa-isahan niyang buhay para ikaw ay maligtas at ako ay maligtas. Ang kanyang kapangyarihan ay ginamit niya not to use you, but to serve you. Ngayon, kung hindi matutunaw ang puso mo sa pag-ibig na yan, hindi ko alam kung ano pang pwedeng humaplos sa puso mo. Kaya ang maging disipulo ni Jesus ay isang karangalan. Ang sumunod sa Kanya ay isang kagalakan. Kung papahintulutan mo na mahalin ka niya, kung papahintulutan mo na punuin niya ang iyong puso ng kanyang pagmamahal. Do you want to be a follower of Jesus? It's easy. You just walk in Him. Before you can even walk with Him, or walk like Him, or walk for Him, you should walk in Him. You should allow Him to come into your life and make Him the Savior and the Lord of your life. Kung ikaw naman ay matagal ng Christian, ito siguro marahil ang panahon para ikaw naman ay tumugon sa pagmamahal ng Panginoon. He is walking among us, but you are continuously walking away from Him. Why don't you walk towards Him and enjoy the freedom that only He could give, and enjoy a life of fulfillment and blessing that He can only provide? Let Him walk with you. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. And as you walk among us, we are so embarrassed and so ashamed because we're not walking with you. We're not even walking in you. We had a lot of things to do, Lord. We are so distracted. We are so busy with a lot of things. And we hardly have the time for you. Lord, forgive us. And we pray, Father, na from now on, Jesus will be the Savior, will be the Lord of our lives. And we will follow you. We will be your disciples for your glory. In Jesus' name, Amen. Thank you, Pastor Al, for this first message, walking among us. Indeed, Jesus walks among us even in times of afflictions and questions in life. Purihin ang Panginoon, for He walks among us. Even in this time of pandemic, He is with us and He comforts us at all times. Well, we will give you an ample time to answer these reflection questions. Number 1, is our walk with Jesus a pleasure or a pressure? And why? Number 2, how would you assess the cost of non-discipleship in your life? And number 3, what are you going to do about it? So, can we have a moment right now? Write your reflection and write it with honesty and desperation to really see and experience the mighty presence of God walking among us.